What's up mga ka-farmers? So today's video mga ka-farmers is magbibigay lang tayo ng reaction video sa isang magandang farm. So farming pa rin siya. Itong papanoorin natin is design ng isang piggery business. So small piggery business lang, isang building. So na pwedeng makatulong sa atin lalo na tayong mga baguhan. Lalo na ako, baguhan ako. Makakatulong to sa atin. So bago natin na panoorin, intro muna. Puting tsaga-tsaga lang. So yan mga ka-farmers, ayan, manonood tayo ng isang video. Yan, nakita ko lang to. So nagandaan ako. So papakita ko sa inyo yung design nila. So shout out nga pala kay Veterinaryong Barrio. So yan ang palagi kong pinapanood. So baguhan lang talaga ako. So doon ako palaging tumitingin kung anong mga dapat technique or guide sa pagpa-farm, lalo na ako. So ito, sa baboy ito mga ka-farmer. So panoorin natin yung nila, design. O 30 saw level pala to mga ka-farmers. So ang ibig sabihin po niyan is 30 na inahin yung kayang ipasok sa isang building nito. Tignan niyo yung building nila, oh. Isang pahaba lang. Tapos ito may daan. Tapos yung bubong nila, nakalimutan ko ng tawag dyan, basta karamihan na nag-a-advise ng mga veterinaryo, ganito daw po yung magandang building kasi yung hangin is tagusan lang. So dito, sa taas na yan, nakita nyo, meron siyang butas dito, tapos may bubong pa po sa taas. Ibig sabihin nun, tagusan lang yung hangin, so hindi masyadong mainit sa ating mga baboy. So, panoorin natin. Ito, mga nursery to. Kung hindi ako nagkakamali, nursery pen ito. Tignan nyo, mga biik ito. Mga ka-farmers. Oh, tama nga ako. Nursery nga siya. Yan, pasok. Ang ganda ha, maganda to, maganda. Maganda mga ka-farmers. So, ilang nursery to? Balik nga natin. Balik natin ng konti. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, apat na nursery magkabilaan. So, bali 8. Walang nursery pen. Siguro ang kakasya dyan, tigsa 10 siguro. Ang isang kulungan. So, ito naman yung mga farrowing. Yan o. Mga farrowing pen ito mga ka-farmers. Ilang saw ba to? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Tag-5. Tag-5 siya. So may 10 farrowing pen dito mga ka-farmers. Tama nga, farrowing pen. So yung mga ka-farmers natin dyan, sigurado ako meron na rin kayong idea sa farrowing pen. So yung farrowing pen na ginagamit yan sa mga inahin na mga anak para hindi po madaganan yung ating mga biik. Tapos may mga kainan na rin siya. Tapos nakita nyo, nandyan yung mga biik sa may gilid. So iiwas yung mga biik para hindi sila madaganan ng ating inahin. So dito naman is tinatawag po yan na gestating, kung hindi ako nakakamali. Gestating pen na mga inhain pa rin yan na mga nabulugan or hindi pa nabulugan o pinagpapahinga. So dyan sila muna pinapa-stay ng mga farmers kasi hihintayin nila yan na dumating yung due date na mga anak sila. Sa kanila ililipat sa farrowing pen. Yun ang pagkakaalam ko. Kumbaga 100 days sila dyan
Pagkatapos ng 100 days, lilipat na sila sa farrowing pen para manganak. So, yun yung pabulugan, recovery ng ating mga inahin para bumalik yung mga katawan, lalo na pag galing sa farrowing pen. Pagwalay ng mga biik, babalik sila dyan para makarecover yung mga katawan nila. Ang ganda, ang ganda. Ilang ano to, ilang pasok dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So 13 na kulungan, magkabilaan, so meron silang na 26. Meron 26 na saw na kasya dyan. Gestating na yan kasi hindi naman talaga nagtatagal dyan. Kapag mga anak na, lilipat na po yan mga ka-farmer sa farrowing pen. Tapos yung mga tapos na sa farrowing pen, ibabalik na naman po dito sa gestating pen. Ang ganda na pakagawa nila. Ang galing nung nag-design nito. Tignan nyo ang taas ng bubong, oh. Talagang hindi maiinitan yung ating inahin. Kasi may mga ilaw, yan. Talagang tagusan lang yung hangin dito mga ka-farmers, hindi talaga maiinitan. Either na lang kung itong ganitong panahon, sobrang init, sigurado mainit din yan. Kaya huwag niyong kakalimutan na palaging magpaligo po sa ating mga inahin. Minsan 2 beses po, isa sa umaga, isa rin po sa hapon, mga bandang 2:00. Yan, sobrang init po niyan. Sigurado paliguan niyo po ang inyong mga inahin. Yan, iikot. 2 building. Dito sa kabilang building, kung hindi ako nagkakamali, ano to, growing pen na to. Dito pinapasok yung mga mga palakihing baboy or mga pangbenta. Yan. Yun, sabi na. Grow and pen. Grower at finisher. Yan, dito yung lalagay yung mga pambenta na baboy. Diyan ilalagay. Ang lawak. 2 building pala to mga ka-farmers. Kala ko isa lang. Ang ganda, oh. Ang kainan nila mga ka-farmers dito sa may bandang ito. Yan. Kung hindi ako nagkakamali, itong bakal na yan sa may kainan nila is na-adjust yan. Iaangat lang yan mga ka-farmers para makakain yung mga baboy natin. Tapos kapag hindi papakainin, ibabalik yan doon sa may mga lock po yan, yung mga ganyan na kulungan. Ang ganda. Ang ganda mga ka-farmers. So yun, tapos na mga ka-farmers. Meron lang akong nakitang medyo may kulang. Check natin mga ka-farmers. Meron kasi ako nakikitang may kulang. So yung drainage, yun na nakikita kong kulang. Kasi kapag dumumi ang ating mga baboy, sigurado saan po pupunta yung mga dumi. Dapat meron dito sa gilid, yan sa mga ganitong nursery, meron dyan sigurado dapat mga drainage or kanal. Para pag, kasi karamihan na mga ganito yung mga, mga lalaking baboyan, gumagamit na sila ng water pump. So, spray lang nila, diretso doon sa kanal, diretso sa drainage. So, tignan natin kung merong drainage. Wala kasi ako nakikitang drainage dito mga ka-farmers. Wala wala dito sa nursery. Walang drainage. Paano nila aalisin yung dumi? So yun ang nakikita kong wala mga ka-farmers. Yun, wala rin dito rin sa farrowing, wala rin siya. Wala rin siyang drainage akong nakikita. Dapat dito sa gilid na yan, dyan sa may puwetan ng baboy, dapat merong drainage dyan na kapag in-spray yung mga dumi ng ating mga baboy, didiretso lang doon, tapos may pupuntahan po yan na septic tank na puro lang dumi ng baboy. Wala wala dito.
Baka ano lang ito mga ka-farmers, siguro ano lang ito, model. Kumbaga pwedeng gayahin. Kasi itong video na to mga ka-farmers is a model. Pwede pa to magkaroon ng adjustment, na magkaroon ng drainage dyan sa gilid. Pero ang ganda pa rin ng ginawang design na to. Ito yung isa rin sa mga gusto kong design. Yun lang napansin ko, wala siyang drainage dito sa design na to. Kahit dito sa gestating, wala din. Dapat meron din yan sa gilid. Yan o, sa may likod ng mga puwetan ng baboy. Meron yan sigurado dapat mga drainage. So, lipat tayo doon sa kabila. Yung drawing and finisher pen. Sigurado ko ito, may mga drainage to. Kasi itong part na to, sobrang baho nito. Kailangan palaging nalilinisan. Ayun o, may drainage siya. May labasan ng mga dumi ng baboy. Yan. Kapag in-spray yan ng water pump, didiretso doon. So may kanal dyan sa mga gilid, sa likod ng kulungan. Yan, didiretso na lang po yan sa septic tank. Bati tayo. Yun. Yun lang naman. So yun lang naman mga ka-farmers ang nakita ko. So, overall, sobrang ganda pa rin. Magandang idea na pwede nating sundan kung tayo ay magbabalak ng lumaki yung ating mga, kumbaga nagabalak tayo na palaki ng ating babuyan. So, hanggang dito na lang mga ka-farmers. Sana nakakuha kayo ng idea dito sa reaction video natin. Tuloy-tuloy lang mga ka-farmers. So, ako, baguhan din ako sa pagbababoy. Ako, gusto ko rin talagang matuto. Kasi kapag nagpasok tayo ng farming, walang katapusan na pag-aaral sa ating mga farm. So, itong video na to is tungkol lamang sa pagbababoy at kulungan ng baboy. So, hanggang dito na lang ang reaction video natin. So, ang masasabi ko lang sa video na to is ang ganda ng project na to at design na to. So, hanggang dito na lang mga ka-farmers. So, this is Nairicos TV. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe mga ka-farmers at mag-like sa ating mga video. Or kaya, mag-comment po kayo kung meron po kayong mga suggestion or comment dyan sa aking mga video na pwede ko pang i-improve sa aking channel. So, hanggang dito na lang mga ka-farmers. This is Nairicos TV. Bye-bye. Love you all. Hi, Nairicos TV. Ako nga pala sumunod lang. Like, comment, share, and subscribe kay Nairicos TV. Yay! Nairicos TV, shoutout sa'yo. Like, comment, and subscribe. Power!